Sa di kalayuan, napaisip siya kung anong klaseng halimaw ang magiging anyo niya balang araw. Sa loob ng headquarters, may mga kutsilyo at iba't ibang sandata na nakasabit sa dingding. Nililinis ng blonde ang isa sa mga ito, sa kanya sinuri ang kanyang mga bala. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang SMS ang lumitaw sa screen. Handa na ba siya? Maya-maya, may isa pang mensahe ang pumasok, nag-aalok na patayin silang lahat. Sa M-City, biglang lumabas ang blonde mula sa kanyang taguan. Tumungo siya sa gilid ng bubong at tumingin pababa. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya. Habang bumabagsak, may lumitaw na aparato sa kanyang kamay, isang uri ng kawit. Lumipad ito at kumapit sa kalapit na gusali. Dahil dito, nagawa niyang tumalon paitaas at lumapag sa bubong ng katabing gusali. Tumingin siya sa paligid. Natuon ang kanyang tingin sa watchtower. May mga lalaking nakatayo sa ibaba, ang mga gwardya ay nagkukwentuhan tungkol sa kape. Biglang may isa sa kanila ang nakarinig ng kakaibang tunog. Binunot niya ang kanyang machine gun at sumigaw kung sino ang naroon, ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Tumingin ang isa pa at tinanong kung ano ang problema. Kinamot ng lalaki ang ulo niya at sinabing akala niya ay may hayop lang. Isang saglit lang ang lumipas nang bigla siyang masuntok sa mukha. Tumilapon ang isa, habang ang isa pa ay nagbunot ng baril. Sinunggaban siya ng blonde at pinakawalan, saka sinuntok ng malakas sa tiyan. Bumagsak ang gwardya sa lupa at tuluyang nawala sa ulirat. Lumapit ang babae at sinabi na ililigtas niya ang buhay nito basta manahimik lang siya. Kailangan niya ang radyo. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang inaabot iyon. Itinaas niya ito, agad itong sinira ng blonde at itinapon. Ngunit hindi niya tinupad ang pangako, isinubsob niya ang ulo ng lalaki sa aspalto. Itinaas niya ang kamay at naglakad palayo. Maliwanag na pinatay niya ang dalawa. Kinabukasan, sa isang abandonadong lungsod, nagkita-kita ang grupo sa loob ng isang gusali at sinabi sa kanya na nakapasok na sila sa 17th branch. Lumapit ang blonde at tinanong kung may plano ba. Itinaas ni Sinclair ang kamay at sinabing, una, bang. Tapos, boom. Idinagdag ng lalaking may gas mask na dapat na lang durugan sila hanggang maging pulbos. Sinuportahan ni John ito, dinurog ang isang bato, at sinabing lahat sila ay kailangang mamatay. Nakatayo ang buong grupo sa harap ng blonde. Masaya ang lahat, maliban sa kanya. Tinakpan niya ang mukha niya ng kamay, pumikit, at sinabing mga tanga sila. Bakit pa niya nilapitan ang pinuno? Lumingon ang leader at iminungkahi na ang unang gawin ay i-disable ang mga gwardya. Ipinakita niya ang watawat ng branch at ipinaliwanag na ang mga gwardya ng lugar ay mga security lamang, kung iisipin, mga tagapagpanatili ng kaayusan sa ilalim ng bandila ng clan ng heroes. May mga gift din sila at nagsusuot ng espesyal na uniforme dahil madalas silang ipadala sa hindi gaanong mapanganib na misyon. Nag-isip si Sinclair at sinabing, kung ganoon, mahihina lang pala ang mga ito, kailangan pa ba silang alalahanin? Naisip ng blonde na tama siya. Mas mabuting bawasan ang mga variable sa plano. Inilahad niya ang ideya, kapag nawala ang mga gwardya, magkakaroon ng pagsabog, at mapipilitang ilihis ng clan ng heroes ang atensyon nila. Naalala rin niya ang kanilang boss, hindi pa alam kung sino ang kasama sa team. Alam din niyang palaging naninigarilyo ang taong iyon, siguradong mapipilitan silang kumilos. Lumapit si Vector at sinabing may narinig siyang ang pinuno ng seguridad ay nasa 17th branch. Ipinaliwanag ng binata na ang pinuno ng 17th branch ay isang retiradong bayani. Naalala ng blonde na may mga litrato siya nito. Nanatili silang nakatayo sa bubong, magiging mahirap kung makikialam ang taong iyon. Ibinaling ng blonde ang ulo at sinabing, kailangan talaga nilang inahin siya para maging maayos ang lahat. Itinaas ni Sinclair ang kamay para magsalita, ngunit pinutol siya ng blonde at sinabing siya na mismo ang pupunta. Nalungkot ang babae, at sinabi ng isa pa na marahil dahil hindi niya sila lubos na pinagkakatiwalaan, ganoon din sila sa kanya. Lumapit ang blonde at sinabing ito ang pagkakataon niyang patunayan ang kanyang katapatan. Ngumiti siya at tinanong kung ano ang tingin nila. Ngumiti ang leader at pumayag, pero sinabi nitong hindi patas ang kasunduan. Lumapit siya at tinanong kung ano ang gusto niya bilang kapalit. Inunat ni Ava ang kamay at sinabing gusto niya ang gift niya. Bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Patuloy niyang nilabanan ang mga gwardya, isa-isa silang bumagsak.
Wala silang pagkakataong manalo. Sa lakas ng mga suntok niya, bumubutis ang mga ulo nila sa mga pader. Tambak ang mga bangkay sa paligid. Patuloy siyang naglakad hanggang makarating sa pangunahing silid. Sa loob, may isang lalaking nakaupo at sinusuri ang mga signal mula sa mga kamera. Sinabi niyang lumampas na sila sa hangganan at pinatay ang lahat ng kanyang tauhan. Sa sandaling iyon, pumasok ang babae at sinabing hindi niya sigurado kung patay nga ang mga iyon. Nagunat siya ng katawan at sinabing mamamatay siya ngayon, sigurado. Tumayo ang lalaki at sinabing may narinig siyang ingay sa ibabang palapag. Dinampot niya ang kanyang palakol. Lumapit si Raymond at sinabing ito ang lalaking pumatay kina Jade at Viper. Lumapit ang babae at tinanong, at kung ako nga ang gumawa noon. Biglang inihagis ng lalaki ang palakol. Umiikot itong lumipad diretso sa kanya, ngunit himalang nasalo niya ito mismo sa harap ng ulo niya. Ibinato niya pabalik, ngunit pamalya rin. Nakatayo silang magkaharap. Walang dahilan para magpigil, sabi ng blonde. Tumindig siya at sinabing dapat siyang paglingkuran ng buong lakas. Nagtaas ng manggas ang lalaki. Humakbang siya, bumigwas ng paa, nabasag ang sahig, at sumugod diretso sa kanya. Pamalya ang unang suntok. Sumalakay din ang babae, ngunit nasalag ang mga atake niya. Hindi siya nawala ng composure, sinuntok niya ang mukha ng lalaki, sinundan ng suntok sa dibdib, at saka sinipa sa ulo. Nahuli ng lalaki ang kanyang paa, tiningnan siya, at saka itinapon palayo. Bumagsak ang babae at bumasag ng pader gamit ang katawan niya. Sinikap niyang tumayo, ngunit malapit na ulit ang kalaban. Muling umatake ito. Hinawakan ni Eva ang kamay niya, ibinalot ang mga paa, at pareho silang bumagsak sa lupa. Agad siyang kumalas at sinipa ang mukha ng lalaki. Bahagya siyang tumayo at muling hamampas, sa lakas ng suntok, tumilapon ang lalaki. Tumayo ito, dumudugo ang ilong, at pinagmamasdan ang babae. Napansin niyang kakaiba at malikhaing gumalaw ang batang babae. Malinaw ang mahusay na pisikal na pagsasanay at malawak na karanasan sa labanan. Ngunit hindi pa yun lahat. Habang pinagmamasdan siya, napagtanto niyang isa talaga siyang napakahusay na mandirigma. May nagliliyab na ilaw sa tabi nila. Hindi lang talento ang meron ang babae, ang matinding pagsasanay ay nagpatibay rin sa kanya, parang pan ng lakas at enerhiya. Malamang ay dumaan siya sa impyerno para patigasin ang sarili. Gayunpaman, malayo pa siya sa pagiging immortal. Dinilaan ng lalaki ang labi niya at naisip na dudurugin niya ito ng dahan-dahan. Sinabi niyang mas interesado siyang malaman kung sino talaga siya, sa kanya hinawakan ang kamay ng babae at nagtanong. Hiniling niya sa kanya na sabihin ang tungkol dito. Inisip ng dalaga na ang lalaking ito ay nagpipigil pa rin. Tumingin siya sa mga mata nito at naisip niyang mababa pa rin ang tingin nito sa kanya, ngunit hindi nito nauunawaan kung sino talaga ang may kontrol sa laban. Habang papalapit ang lalaki sa kanya, naisip ng dalaga na kung gugustuhin niya, maaari niya itong patayin sa isip pa lang, tusukin ng 12 ng espada. Kaya niyang patayin ito ng paulit-ulit. Ngunit kinuyam niya ang kamao niya at naisip na hindi niya dapat gawin iyon. Ibinuka niya ang kanyang paningin, nais niyang gamitin ng lalaki ang kanyang kakayahan. Inimagine niya ang sarili na umaakyat sa isang mataas na hagdan, at ang lalaking iyon ang magiging susunod na hakbang niya. Muli niya itong sinuntok sa mukha. Napahawak ang lalaki sa kanyang ulo. Agad siyang sinundan ng isa pang suntok, ngunit nakaiwas ito, sa katinamaan sa dibdib. Ilang saglit lang, 2 suntok sa mukha at isang malakas na huling suntok sa baba. Sinubukan niyang tanggalin ang maskara ng lalaki. Patuloy siyang umatake, iniisip na pampaganya pa lamang ito para sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaki, hinihintay ang mismong sandali. Patuloy ang kanyang mga suntok. Ang paligid ay napuno ng usok at alikabok. Halos gumuho na ang gusali. Nakaupo ang lalaki sa wasak na pader. Lumapit ang dalaga at naisip kung sapat na ba iyon. Pinilit ng lalaki ang sarili na tumayo at winasiwas ang kanyang palakol. Bahagya lamang siyang nakatalon palayo. Nang lingunin niya, tila nagbibitak ang mga pader. Ang kamay ng lalaki ay naging isang napakalaking talam. Sinabi ng lalaki na hindi niya kailangang malaman ang pangalan ng dalaga o kung saan siya nanggaling. Lumapit siya at sinabing pipilitin niya itong magsalita, dahan-dahan. Nasa isang wasak na gusali na sila. Kinuha ng dalaga ang mga sandata at winisiwas ang mga ito, handa sa labanan.
Sinabi niyang subukan lang siya. Araw-araw ang kanyang pagsasanay, kailangan ng katawan ng enerhiya upang manatiling malakas. Naalala niya ang paggamit ng kakayahan. Isa itong enerhiya na parang sisidlan. Sa laban ng dalawang gumagamit, ang mas marunong gumamit nito ang nananalo. Naalala niya ang dalawang bayaning pinatay niya. May maliit na reserba ng enerhiya, tulad ni Jade. May iba namang mas matipid gumamit. Mayroon ding tulad ni Viper na mas malaki ang reserba. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang matalo, madali rin siyang mamatay. Umatake ang lalaki. Lumaban ang dalaga, iniiwasan ang mga mapanganib na atake habang sinusubukang gumanti. Napakalakas at galit ng lalaki, tinatamaan siya ng hindi nito namamalayang sinasadya iyon ng dalaga upang makahanap ng pagkakataong umatake pabalik. Hindi niya ito binitawan kahit isang minuto. Patuloy niyang tinatamaan ang mukha ng lalaki. Hindi nito maintindihan ang nangyayari. Doon niya ginamit ang kanyang kakayahan. Ang huling suntok ay mas malakas kaysa dati. Nasiyahan ang dalaga habang nakikita ang sakit ng lalaki. Isang bote ng tubig ang nahulog, kumalat ang patak sa sahig habang nagpapatuloy ang laban. Walang tigil ang kanyang mga suntok. Ang lalaki ay nataranta, tila nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ang huling nakita niya ay ang kamao ng dalaga na papalapit sa kanyang mukha. Tumakbo ang dalaga at inatake siya gamit ang lahat ng mahawakan. Natamba ang lalaki. Naisip nitong hindi ito basta pagkakamali, mas malakas talaga ang dalaga. Tumakbo ang dalaga dala ang kanyang talam at itinarak ito sa kamay ng lalaki, ipinako sa sahig. Namangha ang lalaki, mula pa sa simula, higit siyang malakas. Lumapit ang dalaga upang tapusin ang usapan. Hinugot ng lalaki ang patalim at nagsabing kamangha-mangha ito. Biglang lumitaw ang mga patalim sa paligid. Umiwas ang dalaga at sinabing mahina si Jade. Idinagdag niyang mas malakas si Enon. Kailangan lang niya ng kalabang kapantay niya. Nagbanggaan sila. Ipinuslit niya ang kamay sa dibdib ng lalaki, hinugot ang dagwang palad. Napaatras ang lalaki hanggang sa pader. Wala na siyang magawa. Lumapit ang dalaga. Ininsalto siya ng lalaki. Paano raw siya naglakas loob laban sa klan ng mga bayani? Tungkulin ba ito o paghihiganti? Pinakinggan siya ng dalaga. Hinawakan niya ang leeg ng lalaki at sinabing maaaring tama siya. Mataas ang tore. Ngayon, mamamatay siya. Itinapon niya ang lalaki mula sa tuktok. Bumagsak ang katawan nito sa sasakyan, isa na itong bangkay. Ibinulsa niya ang patalim at umalis. Tumalon siya sa mga bubong. Ngunit may narinig siya. May babaeng nakatayo sa ibaba, may suot na sombrero at kapote. Tumawa ito at biglang nasa harap na niya. Sa isang iglap, itinapon siya nito palayo, winasak ang bahagi ng gusali. Napahinto ang dalaga, litong-lito. Ang babae ay nakatayo sa tuktok ng gusali. Hindi niya kilala ang mukha nito. Naalala ng babae ang suntok, ngunit napagtanto niyang hinarang iyon ng dalaga. Bumaba ito at sinabing naamoy niya ang dugo. Ngumiti ang babae at sinabing cute ang boses ng dalaga. Isa siya sa mga nakatatanda, isa sa siyam na pinakamalalakas na gumagamit ng kakayahan. Hindi sila sumusunod sa mga patakaran ng klan ng mga bayani. Ang mundo ay nasa kanilang paanan. At isa lamang siya sa kanila. Sa madaling salita, isa siyang tunay na halimaw, isang kontrabida. Sumugod ang dalaga, ngunit malinaw sa kanya ang katotohanan, hindi niya kayang maneglaban sa babaeng iyon, lalo na sa ngayon. Gayunpaman, inisip niyang kung makakagawa siya ng kahit kaunting butas sa depensa nito, may pagkakataon pa. Ngunit mabilis na sinalag ng babae ang kanyang suntok. Nagulat ang tagapuksa ng bayani at napilitan siyang baguhin ang plano. Hinawakan niya ang kamao ng babae gamit ang kanyang hubad na kamay. Tiningnan siya ng babae at tinanong kung ano raw ang ginagawa niya, saka siya tinamaan ng napakalakas, tumalsik ang dugo ng dalaga sa paligid. Muli siyang sinuntok. Hinawakan ng babae ang kamay ng dalaga, tila nawalan na ito ng malay. Tiningnan siya ng babae at sinabing hindi niya siya gusto, hindi raw babagay ang suot ng dalaga sa kanyang kasuotan. Ipinahid niya ang dagwang kamay sa kanyang baba, saka muling hinarap ang dalaga. Ibinaba niya ang ulo at tinanong kung bakit nagpapanggap na patay ang bata. May sinubukan itong sabihin, ngunit walang malinaw na salita ang lumabas. Muling nagtanong ang babae, sa sandaling iyon, naalala ni Eva ang nangyari sa bubong, ang pakikipagkamay niya sa blondeng lalaki.
Sinabi noon na walang dapat ipag-alala, magagawa niyang nakawin ang kakayahan ng tuluyan, basta tunay niyang mapatay ang isang tao. Sinabi pa ng lalaki na hindi siya nag-aalala. Hindi naintindihan ng dalaga ang nangyayari. Tumingin siya pababa at narinig ang babala, sa kakayahan ng babae, hindi magiging madali para sa kanya. Kailangan niyang mag-ingat, lalo na sa gabi. Habang naglalaro iyon sa kanyang isip, ipinatong niya ang kamay sa balikat ng babae. Itinaas niya ang nag-aapoy na mga mata at nagsabing nahuli na siya. Biglang nabuo ang isang ipu-ipu ng enerhiya, paon ng liwanag, at sa gitna nito ay nakatayo ang babae, na agad iyong winasak. Paglingon niya, sinabi niyang wala na ang bata. Habang sinasabi iyon, may lalaking nagpaalala sa kanya ng isang tao. Sa kanlungan, pinagtatalunan ng lahat kung bakit palagi siyang bumabalik na wasak ang itsura. Ipinagpalagay nilang mas malakas pala ang pinuno ng seguridad kaysa sa inaasahan. Si Sinclair ang unang nakita ng dalaga nang siya'y magising. Umaasa siyang makikilala niya ang kisame. Bumangon siya at nagsabing gutom siya. Tiningnan niya ang lahat at sinabi niyang gusto niyang kumain. Makalipas ang ilang sandali, napuno ng pagkain ang buong lugar. Matako na kinain ng blondeng babae ang pizza. Napansin ng lahat ang lakas ng kanyang gana, parang hinawakan lang niya ang isang piraso at nilamon iyon sa isang subo. Tiningnan ni Victor ang walang lamang plato at biglang may naalala. Tiningnan niya ang kamay ng dalaga, hindi ba iyon bali? Iginulong ng dalaga ang manggas, sinilip ang braso, saka nagpatuloy sa pagkain at sinabing mawawala rin. Iyon kapag siya'y natulog, nagulat ang lalaki. Nagpa siya ang binata na balutan ng sugat at tinanong kung handa na ang mga gamot. Sinagot siya na may kaunti pang natitira. Lumingon si Sinclair at sinabi na batay sa sinabi ng pinuno, nagsisimula ng magtipon ang mga bayani ng ika-17 sangay. Ngayon, kung nasa isang gusali na ang lahat, ang natitira na lang ay. Biglang ibinuka ng dalaga ang mga braso at sumigaw na iprito na lang ang lahat. Habang tinatalakay ng grupo na mas hihigpitan ang seguridad ngayong patay na ang lalaki at kung saan kukuha ng sapat na pampasabog, bumukas ang pinto. Pumasok ang blondeng lalaki at sinabing huwag mag-alala, may plano siya. Sa wasak na lungsod, may lalaking naghatid ng 2 kahon ng mint water. Nagtaka siya kung sino ang nag-order. Tiningnan niya ang mapa, tamang lugar ito. Sa harap niya ay isang kalahating guhong bahay. Hindi niya inakalang may ganitong gusali pa roon. Pinindot niya ang intercom, kumatok, at nagsabing delivery iyon. Sabay-sabay na bumukas ang pinto at lumabas ang grupo. Napangiti ang binata at naisip na nagkamali siya. Mabilis niyang inilapag ang mga kahon at tumakbo palayo. Huminga ng malalim si Anden at inutusan ang lahat na habulin siya. Tumakbo sila, tumatalon mula palapag hanggang palapag. Lumapag ang binata sa lupa at lumingon, hindi sila nahuhuli. Nagulat siya at naisip na tila nagbabago ang paligid. Isa ba itong kakayahan? Iwinagayway ng dalaga ang kamay at tinutok ang isang bola sa kanya. Bahagya siyang nakaiwas, ngunit may isa pang projectile na sumunod kaya napilitan siyang tumalon sa gilid. Diretso itong bumagsak sa isang bodega. Paglipag niya, si John ay nasa ibaba na niya. Sumuntok ang lalaki, ngunit nakaganti ang binata. Sumunod ang isa pang suntok. Nagpa siya ang morenong lalaki na huwag mag-risk at naghagis ng barya. Sumugod si John at sinuntok siya ng buong lakas, ngunit nagulat siya. Ang binata ay nasa ibabaw na niya, nagtatanong kung kailangan ba talaga siyang atakihin. Tumalon ang lalaki at muling lumundag, ngayon ay nasa harap na niya. Ang blondeng babae ay nasa likuran. Napaligiran nila siya. Inisip ng binata na delikado na ang sitwasyon. Itinaas niya ang kamay at sinabing hindi niya alam kung bakit sila naroon, pero tiyak na hindi iyon palabas. Akala ba nila'y kaya nila siyang talunin sa bilis niya? Lumapit si Ava at tinawag siyang, Ama. Kung tunay daw siyang ganoon kabilas, matagal na sana siyang wala roon. Mabilis lamang siya dahil ang kanyang kakayahan ay ang maging hindi nakikita habang nasa ere ang barya. Nakatayo ang binata, litong-lito. Totoo nga, kapag inihagis niya ang barya, nagiging hindi siya nakikita hanggang sa muli niya itong mahuli. Kapag hindi niya ito nahuli, hindi niya magagamit ang kakayahan sa loob ng ilang sandali. Tiningnan niya ang dalaga at hindi makapaniwalang agad nitong naunawaan ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Naghagis siya ng bungkus ng mga barya at nagtanong kung ano ang masasabi nila roon.
Sinubukan siyang hanapin ng blondeng babae, sinusuri ang paligid at bawat barya. Sinubukan ng morenong lalaki na agawin ang isa, at doon siya nagulat. Nang mahuli niya ang barya, naging muli siyang nakikita. Nasa harap na niya ang dalaga at sinuntok siya ng napakalakas, pinaikot at ibinangga sa pader. May kakaibang aura sa paligid ng blondeng babae. Lumapit siya at sinabing kawili-wili ang kakayahan ng lalaki, ngunit tinanong kung iyon na ba ang lahat. Ngumiti ang lalaki nang may pangungot siya at sinabing may alas pa siya. Muli siyang naghagis ng barya. Agad na naunawaan ng dalaga, hindi niya siya matatalo sa paraang iyon. Pagbagsak ng barya sa lupa, nagpasya ang lalaki na gawin muna ang gusto niya bago isipin ang mga kahihinatnan. Ang hindi nakikitang anino ay tumalon sa mga gusali at nagpaalam. Sumigaw ang lalaki mula sa bubong, umaasang hindi na sila muling magkikita. Habang tumatakbo, naisip niyang naubos na niya ang lahat ng pera niya. Bigla siyang napahinto, may lumitaw sa harap niya. Siya rin ang babaeng nagbukas ng pinto kanina. Iniunat ng dalaga ang kamay at nagpakawala ng mga berdeng sanga. Umiwas ang binata at sinabing napakadali. Ngunit hindi niya napansin na ang mga sanga ay umikot mula sa likuran at muling humabol sa kanya. Nahuli siya. Nang imulat niya ang mga mata, hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi masakit, tila may puwersang pumipigil sa kanya. May kagubatan sa paligid at maraming taong nababalot ng mga ugat. Tiningnan ng lalaki ang isa sa kanila at narinig niyang sinabi ng babae na maganda raw ang kanyang hardin. Ngunit ang totoo, mabilis siyang mapagod kapag ginagamit ang kanyang kakayahan, kaya hindi niya ito madalas gawin. Lumapit ang magandang babae sa kanya at sinabi na kahit ganoon, may dalawang paraan pa rin para makalabas siya roon, maghintay hanggang siya ay palayain, o patayin siya. Lumingon ang babae at ngumiti, sinabing mukha naman siyang isang malakas na mandirigma, at tinanong kung ano ang kanyang gagawin. Tiningnan siya ng lalaki at pinakinggan ang mga pagpipilian, maaari siyang makipagtulungan sa kanila, o sa sandaling iyon. Biglang inilabas ng babae ang kanyang espada at sinabing maaari pa silang maglaro. May logo ng Keitang ang chain delivery. Mukha itong ordinaryong delivery company, ngunit maraming chismis ang umiikot tungkol dito. Isang surir na may suot na sombrero ang nag-abot ng order. Sinasabi na kayang ihatid ng HUD ang kahit ano kapalit ng tamang bayad. Nasa top 10 sila ng industriya, ngunit ang pinuno ng kumpanya ay nananatiling isang misteryo. May isang hindi kilalang tao ang nakahiga sa sofa. Kumatok ang lalaki sa pinto. Ang lalaking nasa likod ng pinto ay sumagot ng salitang piano. Sinagot niya ng cartridge at agad na bumukas ang kandado. Napagtanto ng gwardya na siya ang number 9. Kumaway ito at ngumiti, sabay sabing kailangan niyang makita ang boss. Pinapasok siya. Pagkabukas pa lamang ng pinto, si John ang agad na tumambad sa kanya. Ang iba pang miyembro ng grupo ay pumwesto sa gilid. Nang mapatamba ng lalaki ang gwardya, sinundan ng babae ang target, nais tiyaking hindi iyon isang bitag. Sinagot siya na wala raw dapat ipag-alala, kailangan lang nilang magpatuloy. Sa dulo ng pasilyo, may liwanag na makikita. Sa isang maluwang na silid, may lalaking nakaupo habang may mga delivery man na nakatayo sa tabi ng mga upuan. Kumakain ang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Lahat ay napatingin sa kanya. May isang umalis, saka itinaas ng lalaki ang kamay at kumaway. Sinabing gusto rin daw siyang makita ng mga taong iyon. Kasabay nito, napansin niya ang kwintas na may guhit ng patay na petang. Nanigas ang lalaki at sinabing naiintindihan na niya. Kinuha niya ang tinidor at inutusan ang lahat na patayin sila kaagad. Sumugod ang grupo ng mga armadong lalaki. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng blondeng lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap ay napahinto niya ang lahat. Ang kanyang talam ay agad na nakatutok sa leeg ng lalaki, na labis na natakot. Inutusan nila ang lalaki na magdala ng bombang sapat para wasakin ang 17 sangay. Lumapit ang binata at sinabing tumigil muna. Tiningnan niya ang lalaki at sinabing hindi ito ang taong kailangan nila. Mula sa madilim na silid sa dulo, may boses na nagsabing ang pinuno ay nag-e-enjoy lamang sa laro. Lumabas ang isang binatang may berdeng buhok at tinanong kung sino ang nagbabanta sa kanyang tauhan. Nagkatinginan sila ni Jen. Malinaw na nagkakilala ang dalawa. Biglang tumayo ang pinuno at tumakbo papunta sa binata, hinawakan ang kanyang paa at umiyak.
Ngunit itinulak siya ng binata palayo. Inayos niya ang sarili, at hinarap ang blondeng lalaki. Tinanong niya kung ano ang pakay ng kanilang pagbisita. Ang babae naman ay nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ng lahat at iniisip na ito nga pala ang Shane, lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Maingat niyang pinagmasdan ng lalaking iyon at nagtatakang iniisip kung paano sila nagkakilala. Biglang lumapit si Sinclair at tinanong kung ano ang iniisip niya. Sumagot ang babae na wala lang, ngunit napansin ng kanyang kaibigan na ang pinag-uusapan ay ang dalawang lalaki. Inisip niya silang magkatabi, magkatalikod, na parang magkasamang lumaban sa digmaan. Narinig niya ring minsang iniligtas ng blondeng lalaki si Shane. Tiningnan ni Shane ang lalaki at tinanong kung baliw na ba siya, talaga bang balak niyang wasakin ang 17 sangay. Bakit siya tutulong sa napakadelikadong plano? Itinaas ng blondeng lalaki ang ulo at sinabing hindi naman sila humihingi ng tulong, kailangan lamang nila ng mga pampasabog. Habang unti-unting bumabalik sa ulirat ang ibang empleyado, sinabi ng lalaki na malinaw na isa itong pakiusap para sa tulong. Nasa loob sila ng isang bodega. Ipinaliwanag ng pinuno na sinimulan niya ang lahat mula sa wala. Alam niya kung gaano katagal at kahirap buuin ang lahat ng ito. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing hindi na siya maaaring umatras, masyado na siyang lumayo. Kapag pumayag siya, babalik lang siya sa simula. Biglang nagsalita ang babae at sinabing sapat na ang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Tiningnan siya ng blondeng lalaki at sinabing nakakagulat ang kanyang pagiging diretsyo. Sumagot ang babae na napagdesisyonan na nila ang lahat, kaya kailangan na nilang tapusin ito agad. Lumapit ang lalaki at tinanong kung sino ang nakikialam sa usapan ng dalawang matatanda. Sumagot si Jen at sinabing isa itong tagapuksa ng bayani, ang kanilang Dark Horse. Tumawa ang lalaki at sinabing nakakatawa ang ganoong pangalan para sa mga kontrabida. Ngunit nang marinig niyang nakapatay na ang babae ng dalawa, nanigas siya, lalo na nang marinig niyang siya na ang susunod. Lumapit ang blondeng lalaki at muling tinanong ang kanyang pangalan. Wala nang saysay ang mag-aksaya ng oras. Sumimangot ang babae at sinabing kailangan na nilang isuko ang mga pampasabog. Sa kabilang silid, malapit sa TV, may mga kahon ng laro na nakasalansan. Tinanong ng number 9 kung tama ba ang desisyong makipagkasundo sa mga hindi kilalang mamimili. Inisip ng lalaki ang isang bubuyog at 4 na patak, kung paanong nilamon ng mga patak ang bubuyog kasama ang pulot nito. Kung tinanggihan niya ang alok, patay silang lahat, at wala siyang mararamdamang pagsisisi. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Nakatayo sa likod niya ang mga empleyado at hiniling na magpahinga siya. Tinanong niya kung ano ang gusto ng V-Trader. Sinuri ng binata ang dokumento at tinanong kung tama ba ang dami ng pampasabog, hindi raw yun sapat para wasakin ang 17 sangay at maaari lamang magpagalit sa angkan ng mga bayani. Patuloy na kumakain ng chichirya ang boss at sinabing insurance lamang iyon. Ipinaliwanag niya na kapag sumabog ang mga bomba, gagawin ng mga bayani ang lahat para hanapin sila. Kahit hindi pumutok ang mga bomba, sapat na iyon para magduda ang mga bayani. Sa huli, hihingi sila ng paumanhin at sasabihin na pilitan lamang silang makipagtulungan sa mga terorista. Tinanong ng number 9 kung sa tingin ng boss ay may tsansa silang talunin ang mga bayani. Para sa kanya, imposible iyon, wala kahit katiting na pag-asa. Naalala niya ang kasamahang umalis at ang mga salitang ibinulong nito. Kahit imposible, paano kung talagang masira nila ang 17 sangay? Patuloy sa paglalaro si Shane at sinabing kung mangyari man iyon. Nagulat ang mga empleyado at tinanong kung ano ang dapat gawin. May mga bulaklak sa mesa malapit sa bintana. May kamay na umabot para kunin ang mga gamot, ngunit nabitawan ito at gamulong ang bote hanggang sa paanan ng babae. Pinulot niya ito. Nakaupo si Psycho sa tabi ng kama at tinanong kung kailan siya dumating. Lumapit si Yuni at sinabing kaka-rating lang niya. Uminom ng tubig ang binata, at naupo ang babae sa tapat nito. Sa hindi malamang dahilan, sugatan ang buong likod ng lalaki. Ikinabot ng doktor ang mga sensor at sinabing wala na ring saysay ang ipagpatuloy pa ito. Pagkatapos ay yumuko siya at tinanong kung hindi ba niya naiisip na magbitiw na sa tungkulin. Biglang kumilos ang lalaki at sa isang iglap ay itinulak niya ang doktor sa pader. Yumuko siya at mariing nagsabi na hindi ngayon. Tiningnan siya ng babae, saka tumalikod at sinabing kung ganoon,
mas mabuting kalimutan na lang ang usapan. May mga binocular sa mesa. Idinagdag ng doktor na pansamantala niyang tataasan ang dosis, ngunit hindi pa rin gaganda ang kanyang kalagayan matapos ang ganitong matinding stress. Inilabas niya ang isang candy at sinabing masyado nang matagal ang kanyang pakikipaglaban, kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, lalala lamang ang kanyang kondisyon. Patuloy na nagsusuot ng t-shirt ang lalaki habang nakikinig. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing wala na itong halaga, gusto lamang niyang makita kung paano magtatapos ang digmaan. Lumapit ang doktor at sinabing tapos na ang digmaan. Ngunit inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa bintana at sinabing hindi pa ito tapos, ni minsan ay hindi pa ito tumigil. Patuloy siyang nakatanaw sa labas at tinawag siya. Pagtingin niya pababa, tila may mga bagong recruit na dumarating. At totoo nga, may paparating na mga tao. 3 ang malinaw na nakikita, Claymore, Sharpshooter, at Stonefist. Tumingin ang brunette at sinabing bumalik na naman sila. Nasaan na raw ang sigawan at palakpakan? Lumingon ang babae at sinabing akala niya'y pinalayas na ng ahensya ang lahat, at malapit ng kabkuban ng mga kontrabida ang lugar na iyon. Patay na sina Grayman, Viper, at Jade. Tumingin muli ang lalaki at nagtanong. Medyo nagustuhan niya si Viper. Hinawakan siya ng isa sa balikat at sinabing hindi lahat ay may ganoong talento. Ngunit sumagot ang binata na hindi talento ang tinutukoy niya. Sa pasukan, sinalubong sila ng boss na gaya ng dati na ninigarilyo, isang malakas manigarilyo. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa underground parking sakay ng isang van. Sa loob, may isang brunette na nagtataka kung ano ang laman nito. Nang hawakan niya ang manibela, sinabi sa kanya na isa iyon sa mga base ng angkan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at napaisip kung talagang mahina ang seguridad roon. Ngumiti siya at sinabing wala na iyon sa kanyang pakialam. Sa loob ng van ay may mga bag ng pampasabog, dumating na ang kanilang kargamento.